Ngayon ko lang ito aaminin. Asar na asar ako kasi okay, ako na magkikwento niyan. Yung totoo lang Nakipag-flirt siya sa akin sa Twitter. Kapal na mukha. Tapos, Hindi. tinanong niya kung pwede ba kami mag-meet. Kapal na mukha Sige, mo. kwento mo yung version mo. Hindi, sinabi ko ba yung pwede tayo mag-meet? Hindi Ako ba nagsabi? Sige, kwento mo parang... Okay, sa Twitter. Ah. Yung friend ko, fina-follow siya. So, mahilig siyang mag-post ng nakakatawa pala. So, may nirepost yung friend ko. Tawang-tawa ko. So, nirepost ko. So, hindi ko alam pala sa Twitter, parang makikita ko sino nag-repost ng tweet mo, ganyan. So, nakita niya na nirepost ko, nag-DM agad si Malande. Sabi niya, "Hi, Miss Malakas Ne- lang talaga loob ko. Hi, Miss Neri." Sabi niya gano'n, "Here's my number." Gano'n agad. So, hindi ko pinansin. Yung parang, okay, parang, Inibita mo ya ako mag-camping. baby, hindi pa yun Hindi pa agad. yun agad yun. So, ilang months pa nang gano'n, "Uy, di ka naman nagre-reply. Here's my number. Text me." Ganyan, para malaman niya yung number ko. Parang ganyan. So, Kulit ko pala. kasi parang feeling ko naman kasi dahil banda siya, so feeling ko babaero, yung ganun, or addict, or something ganun. May ganun na akong itsura sa, Normal, nasanay na akong image, parang ganyan. Saka hindi I'm not into sa banda talaga. So parang, okay lang, ganyan. Tapos sabi niya, "Uy, add mo na lang ako sa Facebook." Parang ganyan. Tapos inisip ko, sige, senyores naman to. Parang, parokya din naman siya. Hindi ka pa kinilig nun? Hindi pa. Hindi pa. So, in-add ko na siya sa Facebook. Tapos, "Hi po, kuya." Parang ganyan. "Hi po, kuya Chito." Ako, delikado yung mga kuya ko na ganyan. "Hi po, kuya Chito. This is Neri." Parang ganon. So, yun na. Then, nag-start. Tapos, message lang kami. And then, nakakatawa pala talaga siya. So, bumigay ako. Binigay ko yung number ko. Tapos, natawagan niya na ako. And then, 1 year kami. 1 year tayo, daddy. Naglalandian online? Phone. Kasi nakuha mo na yung nasa diary ko lahat yun. So, Nakikita mo. sa journal ko lahat yun. So, after a year, nagkita rin kami. I'm sorry, pero when it comes to being insecure, wala talaga akong insecurity sa mundo. Mayabang talaga ako. And people know Kung that lahat about me. nagsabog ng confidence si Lord. Hindi, bata pa nandun lang ako talaga ako. Alam ko naman hindi ako pogi, pero mayabang talaga ako. Hindi ako takot lumapit sa babae. Never ako naging torpe. So, wala siyang kinalaman. Pero, again, mukha tuloy ako masungit. Pero because of si Doc, yan, parang friendly na ako. Hindi, pero alam naman ng mga tao na mabait ako. Mukha lang ako masungit. Pero, may dadagdag ba? Doon saka din, maganda, it sets example for our kids na syempre alagaan yung ngipin, na na parang kunwari pag sabihin ko, "Let's go to the dentist," or "Brush your teeth." I mean, nagbabrush naman ng teeth yung asawa ko, pero parang paano namin may explain sa kanila na you should take care of your teeth kung alam ng mga bata ngayon, okay lang yan si dad naman. He's parang rock and roll siya, ganyan. So, at least naman. Yeah, kunyari, pag quit ko ng Yossi, it inspires people. If you take care of your teeth pa, it inspires them more. Tingin ko. I couldn't care less about my dental health. As long as it's clean, walang cavities, okay na ako dun. Okay lang na mukha siyang basag-basag. Nagkaroon ng turning point na napapansin ko talaga sa ngipin ko. Sabi ko, Sa TV, sa di ba? TV, sabi ko, dumitingnan talaga eh. So, I became more open with meeting kay Doc. Tapos when we met, sabi niya, nag-start siya. Alam mo, meron na ako mga, 14 branches. Tipong mga sinabi niya lahat ng mga branches ng dentist niya, mga diagnostic centers niya, ganyan-ganyan. I have parang 300 endorsers na parang sabi ko, okay. Nagyabang muna Ba't siya. kaya ako niyayabangan nito? Joke lang. Pero impressive. Impressive naman talaga. Pero why are you telling me this? Parang ganun. Sabi niya, and I owe it na malaking part of that, I owe it to your dad. Ako, parang Layo. And my dad died last year eh. So parang, Last. no, last year lang yun. August 8. Last year lang. Ay, di. Last, baby. Ay, tama. Tama, last year, 2022. Anyway. Pero nag-meet kami kasi ni Doctor nun. Kaya a year before lang. Anyway, then he explained to me na yung dad ko pala was nag-spearhead ng scholarship in which si Doc became a part of ng grade 6 and nabigyan siya ng mas bigger chance sa future because of that scholarship. And kaya pinapakita niya yung success because in a way, sinasabi niya, I owe a lot to your dad. So parang ako na-touch ako kasi a year has passed since my dad died and he never siya nagme-mention ng anything ng mga natulungan niya eh.
alam ko lang, minsan may mga pupunta sila sa barangay, maglalagay sila ng free circumcision, mga ganun lang ba? Okay, sige, normal projects. Pero for Doc to tell me na ganun kalaki impact sa buhay niya, never ko naman nakausap yung mga natulungan ng dad ko. So it became, wow, okay, sige. May So, connection. May connection. And, tapos pagkatapos, in-explain niya sa akin ngayon kung ano yung gusto niya gawin sa akin ng procedure. Ito yung mga pwede natin gawin. Ito. Tapos I was, from being reluctant na, sige, papakinggan ko lang kung ano yung gusto mo sabihin. At the end of the day, sabi ko, tara, gawin natin. Kasi ang ganda ng pagka-explain niya on what he plans on doing, at kung ano yung procedure, at kung ano yung kalalabasan. So, medyo nalatag niya. And me being ok-ok, ayoko may open end na hindi ko alam yung mangyayari. Siya, sinabi niya, ito yung mangyayari lahat dyan. So, like, okay, try it. And isa sa mga best decisions talaga na life-changing Talagang, pa-smile-smile na ako ngayon. Hindi na ako tuloy mo mayabang. Mayabang pa rin ako, pero hindi na ako mukhang mayabang. Masungit. Masungit ako, pero hindi mayabang. Yan, masungit pala. Tapos sinama ko na rin yung, and lagi sinasabi ni Doc, sama mo yung asawa mo. Sabi ko, sino doon? Sorry. Sabi ko, sige, sasama ko. Tapos yun, nag-usap din sila. Tapos yun, nagdadaldalan sila. So yun, inayos na rin lahat ng mga issues and aayusin pa niya lahat ng mga issues ng wife ko sa mga past mistakes na mga... Nang isa lang naman. Isang dentist. Na isa lang ba yun? Tago na lang nasa pangalan naman. Hindi na sabihin. So, meron ba kaming pet peeve when it comes to our dental hygiene habits? Wala. Ako meron. Ngayon ko lang ito aaminin. Asar na asar ako kasi medyo ok-ok ako Grabe na may asar So, na pagka asar. naggagawa ko nag-squeeze ako ng toothpaste, gusto ko nasa dulo talaga. Nasa malinis na malinis. Si Neri sa gitna niya pipindutin, so iiwan niya doon, mukha talaga siyang ribbon kasi nasa gitna niya squeeze. So yun lang naman, di naman dati Hindi ko iniiwan, binabalik ko rin naman doon. Pero yung pistil nasa gitna, iipunin ko na naman mula sa dulo. Pero yun lang naman, di naman namin pinag-aawayan yun. Natatawa na lang Dati siya. binato ko yung toothpaste. Uy, Kaya lang. Hindi, pagdating doon, simple Wala stuff naman. na napagdadaanan siguro ng mga mag-asawa. Pero we're very clean Instead of ako yung magagalit, hindi, very OC kasi siya sa mga ganong bagay. Hindi naman tayo messy sa banyo. We're always clean, we always neat. We always put back the toothbrush kung saan dapat and everything. Pero may difference kami when it comes to dental attention before. Tama ba? Before pa yan. But anyway, hindi ko alam kung ang proper term, pero I had my dentist na gustong-gusto ko, na ayaw niya. Tapos meron naman siyang well, ayoko din yung dentist mo, diba dati? Pero hindi, yung isang dentist before. Dati pa yon. Parang same, kaya ako gusto before kasi sobrang rock and roll. Instead of trying to solve the problem, para kang kumuha ng mekaniko. Instead na Sa kasa. aayusin niya yung problema na kasa, tatapalan niya lang yung problema. So, naging mukhang Frankenstein yung ngipin ko. Pero ako wala akong pakialam kasi sabihin ko, nagbasag ulit yung ngipin ko. Duduktungin niya lang ulit no matter how rough it looked. He didn't care because gusto niyang ayusin. So ako, okay ako doon. Parang ganun siya. Naasar siya because she felt hindi pulido gumawa. Parang ganun. So mga differences lang na ganyan. Pero Oo, kasi ngayon nagsasuffer ako. Parang ang dami niyang, instead of yung tapal-tapal, kailangan na pala i-root canal. So, kasi sumama ka din doon, ano? Oo, so nasira tuloy yung ngipin ko. Yeah. Yan yung Kaya galit na galit siya doon. Eh, syempre, no, nagbayad ako, tapos ang mahal siya. Pati yun sila ng dentist. Diba yung isa pang dentist doon, nag-aaway na sila kasi parang mali yung ginawa silang procedure. Nag-uusap sa'yo, parang dapat ni-root canal mo na to, yung ganyan. Parang, nandun ako. So, Siyempre, parang... ikaw nandun sa dental shop, parang nakakawala ng confidence sila. So ngayon, parang... Pero dito inaayos naman ito pagdating dito ngayon. kay Doc, nagkasundo talaga kami na, he really knows what's best. No, si Doc. Oo. And meron siyang way para maging kalmado ka. Kasi kalmado kasi masaya si Doc. Totally guess ako sa mga medical procedure, whatever na ganyan Ayaw niya. Na ito talaga, i-explain niya. Ito kasi yung options mo, ito yung magandang gawin, ito yung pinaka-practical or lahat ng basis na pwede niya explain. Saka magaang kamay ni Doc. Saka lahat. Actually, wala pa. And sobrang talagang thankful ako kasi pinilit niya ako. Buti kasi before talaga, lagi akong, ayoko, too much trouble. Ito sabi niya, hindi, mabilis lang to gawin natin. Ang bilis, ang bilis. Galing talaga. Sobrang wala akong... Ganda naman, di ba? Ganda. Wala, sobrang yun lang. Dito, lagi kami may difference kami ng opinion even with the kids. Dapat ito muna, dapat ganyan. Diba, no? Minsan, kunyari, dati kay Migs, papabunot, wag muna. Mga ganun ba? Lagi tayong nag-argue when it comes, kasi mag-iba tayo ng gusto when it comes to how we handle our dental. Kasi siya, parang baka pwede pa ako, no, we have to listen sa doctor. Kasi syempre,
hindi namin alam kung ano yung, di ba? Hindi naman namin pinag-aralan yan eh. So, syempre, doon tayo sa professionals na... Pero dito nga, finally nakahanap tayo ng doktor na talagang pareho kaming... Oh, saka pareho kami madaldal. Sabi ko, wala, ang daldal namin. Sabi ko yun. So, yun. Hi, Doc. Ang daldal namin pareho. Grabe. Minsan nga, parang 45 minutes kukwento, may gagawin nga pala tayo. Ganun. So, Kasi nakakatawa din yung mga kwento ni Doc. Napaka-interesting naman din saka talaga. inspiring kasi talagang hindi siya nahihiya kung saan siya galing. Yeah, totoo. So, parang, ay, ang galing. Tapos medyo, ay, gusto ko din ng ganyan. Mga ganun kami. Tapos, negosyante din siya. Because of that, nararamdaman mo din na talaga may pagmamalasakit. Nakakakalma ka. Nakakakalma. Diba usually, some people, takot. Pag narinig yung dentista, takot na takot kasi may injection and all, ganyan. Ako, takot talaga ako, pero di naman nasasabihin na, hindi parang kagat ang langgam, ganyan. Hindi. O syempre, masakit nung una, sasabihin nilang ganyan. Kumbaga, didiretsuhin ka. Pero mabilis lang yan, ganyan. Galing. Saka talagang sabi ko, may lalagyan ka ng mga topical talaga. Tsaka hindi na si Doc. The whole team. Yes, maalala. Mula sa pagpasok mo pa lang, may mga cookies at mga kape na. Tapos feeling mo talaga at home ka. Oo nga, panay ko ng cookies na to. Tapos hanggang sa doctor and yung mga teams. Everything Yeah. about it talaga. Parang nakakakampante. Saka ewan ko kung nasasaktan na ba yung kamay nila kasi parang pag ninenervyos kasi ako, usually pag first na injection, talagang pahawak ng kamay. Dapat meron akong pillow na hawak. But kalmado naman lahat. Ito po si Chito Miranda. Ako naman po si Neri Miranda. And iniimbita namin kayo bumisita sa Urban Smiles ngayong Feb 14, Valentine's. So punta kayo. Pwede naman ngayon din. Or bukas, ganyan. So, tawag na agad kayo sa Daldal, Urban no? Smiles. Daldal. Para